So magandang araw, magandang hapon, magandang gabi. Depende ho yan sa time zone ng ating lugar at sang sulok tayo ng ating mundo. Sana sa mabuti tayo, nakalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. Sa mga kababayan nating OFW at mga kababayan natin na nandyan sa Pilipinas, mapagpalang araw sa ating lahat. Okay, so mga kababayan ko, well, tuloy-tuloy lang po tayo sa ating pababalita dito na mga tamang balita at sasagutin ang mga pinabakalat na mga fake news galing sa mga salot ng lipunan, may mga maitim na budhi ng mga tao at lalong-lalo na doon sa mga pulburon vloggers. Bakit? Dapat na natin siyang sagutin mga kababayan kasi kapag hayaan natin sila na lagi po sinisiraan si PBBM, si FL at ang Marcos administration na walang mga basihan, walang konkretong ebidensya, magiging totoo yan sa mata na ibang tao. So dapat lang natin silang sasagutin mga kababayan. Okay? At syempre, well, I'm hoping po na sana magandang ating gising ngayong umaga at meron tayong very energetic na aura. At sana rin po mga kababayan na hindi nyo nakalimutan ang mag-pray ngayong araw. Kahit 1 minute lang po. Magpasalamat tayo sa ating Panginoon na ngayong araw ay gumising pa tayo at magpasalamat rin po tayo sa mga blessings nating na-receive araw-araw at mga blessings na hindi natin nakikita. Okay? So please, don't forget to pray always, every day. So before na mag-start mga kababayan, well, you already know the flow of our program na kung saan unahin natin dito sa pag-shoutouts ang ating top 5 commenters doon sa ating last vlog. Nandito sa ating listahan mga kababayan si Ma'am Shane Sibal, Lori Mamawag, Tink Abel, Mariam Bidasiplon, and Ramel Ruwasa. At saka pasalamatan rin po natin mga kababayan ang nabigay sa atin ng super thanks. Thank you so much kay Ma'am Carclia. Nabigay sa atin ng $10 US. Thank you so much. Also, isa na po natin ang ating mga channel members. Sila si Mel Grace Holmes, Bia Bibar, Russell T. Rowell, Fiz Calante, Pusong Inami or Sis Queen, and Cosmo Defender. Nandito rin po sa listahan mga kababayan ng ating mga early birds. Sila si Ma'am Maricruz Hernandez, Barkadahan Forever FM, Blazy Caronan, Dakila Fax, Aurora David. Nandito rin po si John Kuan, Mary Omura, Nonoy Floren Hills, Erika Mapagmahal, Leonardo Manansala, Vina Kiliet, Teresita Tumilawan, Amy Sarino, Linda Lim, and Marlene De Los Santos. Mga kababayan, ngayon meron na po akong ebidensya. Ito konkretong ebidensya mga kababayan na kung saan tama po ang ating analysis dito kung saan yung tungkol sa nangyari po sa na-take down ang mga Facebook pages na mga fake news peddlers na sila si Hitad Makabayan, si Sas, si Joy De Vera at saka pati rin po kay Banat Bay. Yes, nakuha na po ako ng ebidensya na kung saan meron kasing interview mga kababayan. Isa po sa interview doon, yung isa po sa na-take down po na Facebook page at saka sinabi niya doon kung ano ang totoong nangyari sa kanyang Facebook page kung bakit yun na-restrict temporarily mga kababayan. Pero nakabalik na po. Dito mapapahiya talaga si Sas, si Hitad at saka yung si Joy De Vera at saka pati rin po yung si Peebles yata mga kababayan na kung saan totoo po, naging totoo po ang aking analysis na yun po ang totoong rason kung bakit natanggal ang kanilang mga accounts mga kababayan. Okay? At saka, dito rin po sa isang interview na kung saan meron nga palang listahan na nakuha po ang kapulisan natin dito po sa mga fake news peddlers na na-create dito na kaguluhan sa gobyerno natin, sa AFP, sa PNP, at saka malaki talaga yung damage na kanilang ginawa mga kababayan nagpapakalat po ng mga fake news. Alam nyo ba na meron pong listahan ang ating kapulisan? Yes, ipapakita natin yan mamaya. At syempre, marami pang iba. Alam nyo po si Sir Ivan. Palagi ito marandalan ba mga pasabog, every time na maglalabas tayo ng mga bagong balita dito sa ating channel. Okay, so before na mag-start mga kababayan, well, syempre, kukumustahin ko muna kayo at saka shoutout natin ating mga pinalangga po na mga legends, ang ating mga senior citizen. Hello po, kumusta? Kumusta? I'm hoping po na nasa maayos kayo na kalagayan. Kukumustahin rin natin mga kababayan ang mga pinalangga natin ng mga Marcos Loyalist. At syempre, nandiyan rin po makababayan nating DDS all over the world. Hardo din makabayan, lalong-lalo na. Maraming salamat sa Unit Team supporters.
And of course, thank you so much sa ating mga returning viewers, mga solid supporters to Mr. Ivan, mga Suki Sting Channel, thank you so much at maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At syempre mga kabayan, welcome rin po natin ang ating mga new subscribers. Mga bagong pasok sa Sting Channel, welcome to the family and thank you po for appreciating our channel. Okay, so before tayo pupunta doon sa mga mainit na mga balita at kamartisan na mga pulburon vloggers, dito muna tayo sa good news mga kababayan na kung saan may plano po ang gobyerno natin, ang Marcos Administration, na kung saan magtayo po ng 170,000 na pambansang babahay dyan sa NCR. At marami po mga kababayan nating mga informal settlers na matutuwa dito mga kababayan. Bakit? Kasi ang plano po ng gobyerno natin kung saan po nakalocate yung mga kababayan nating informal settlers, doon rin po malapit itatayo ang pambansang babahay. Diba? Yan po ang laging isinisigaw ng mga kababayan natin. So ito na po sinusolusyonan na ngayon ng gobyerno natin mga kababayan. At para dagdag sa ating kalaman, ipapakita ko sa inyo yung balita. So for more details, let's watch this. Ikinakasana ng pamahalaan ng pambansang pabahay para sa Pilipino program sa Metro Manila. Alinsunod ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magkaroon ng sariling bahay ang bawat pamilyang Pilipino. Ang sentro ng balita mula kay Patrick De Jesus. Nagpulong ang Department of Human Settlements and Urban Development, DILG, MMDA at Metro Manila Council kaugnay ng paglulunsad ng pambansang pabahay para sa Pilipino program sa Metro Manila para sa informal settler families. Alinsunod rin ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng pumibigay ng maayos at murang pabahay para sa lahat. Napag-utusan po natin ng mahal na Pangulo noong nakaraan pong meeting ng January 2. Kami po ay natasan na kung pwede po ay kausapin ang mga Metro Manila mayors para po sa pabahay ng ating gobyerno. Para po sa kaalaman ng lahat, ipapilot lang po ito sa Metro Manila pero gagawin po ito sa buong bansa. Layo na naging pagpupulong na hingi ng tulong ng mga lokal na pamahalaan sa National Capital Region para sa implementasyon ng programa. Kabilang na rito ang pagtukoy ng staging areas at pansamantalang lilipatan ng mga ISF habang itinatayo ang mga pabahay na target tapusin sa loob ng 1 hanggang 2 taon. Doon mismo sa site kung saan po sila dating nakatira at kung saan gagawin ang kanilang babahay, doon na rin po ang staging area or within just a few meters, few hundred meters from that same location. Ang gusto natin, yung ating pong mga social assets, social capital ng ating mga kababayan ay hindi po malusaw. Ibig sabihin, yung kanilang pagkakataon po magtrabaho, yung kanilang pagkakataon mag-aral, yung kanilang pong mga pinupuntahan ng mga kaibigan, mga kamag-anak, hindi po sila mapalayo para po patuloy po na maganda po ang kanilang pamumuhay. Pinag-aaralan bilang pansamantalang relokasyon ang mga bakanting lupa na pagmamay-ari ng gobyerno o iba pang idle land kung saan bibigyan ng insentibo ang mga private owner nito. Under the law, basta isang property ay walang development, nagbabayad ng idle tax yan. Ang ginawa namin, one of the exceptions para hindi ka magbayad kung gagamitin ng gobyerno yan, exempted ka. So hindi siya nagbabayad ng tax, kapalit ito ay temporarily gagamitin namin staging area. Pwedeng magawa ito ng LGU. So marami pamamaraan. Umaasa mga opisyal na tatangkilikin ng informal settler families ang programa kung saan layo nito madagdagan ang kasalukuyang 50 proyekto sa NCR na may 170,000 unit. O ngayon, sino dito ang nagsasabi na lagi pong ipinapakalat ng mga anti-Marcos na hindi daw nakikinig yung ang gobyerno natin sa hinanaing ng ating mga kababayan? 'Di ba? Sinusolusyonan ho nila mga kababayan. Kasi nga ito'y maganda talaga na inisyatibo ng ating gobyerno kasi nga maganda naman talaga kung saan po nakalocate yung mga kababayan natin, mga informal settlers, dapat doon rin po malapit kung saan sila nakatira mga kababayan. 'Di ba? Good news po 'yan. O tingnan nyo. Yan po ay good news galing sa atong gobyerno. At saka isunod po natin mga kababayan. I think and I'm very sure na alam niyo na po na ipinatawag ni BBM yung DepEd. Sila si BP Sara mga kababayan. Kasi nga siyempre alam ho natin yung tungkol po sa PISA na mababa po yung yung grado ng mga estudyante natin at saka hindi man lang nakaabot ng average mga kababayan. So ito po ngayon tinutukan ni BBM. Kaya nga nagkaroon po ng meeting dito, ipinatawag po si BP Sara kasi nga by next year, that is March
2025 mga kabayan, magkakaroon na lang po dito ng International Students Assessment. So ang target ni BBM, dapat makaabot po yung estudyante natin na sa average or above. Kaya ipinatawag po si VP Sara mga kabayan. At para malaman ho natin ang buong detalye, let's watch this. Pinatututukan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Education Department ang mga issue na nakakaapekto sa performance ng mga estudyante sa PISA o Program for International Student Assessment. Yun ang ulat ni Kenneth Pasyente. Hindi na bago kay Romilyn ang issue ng bullying, lalo't madalas niya itong maranasan ng kanyang anak na nasa elementarya. Umuwi siyang may Crayola yung uniform niya. Ilagyan daw po ng kaklase niya. Minsan ayaw nang pumasok. Sinaaway daw siya ng mga kaklase niya. Isa ang bullying sa pinatututukan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa isinagawang sectoral meeting sa palasyo kasama ang Education Department. Ayon sa DepEd, isa ang bullying sa mga dahilan kung bakit apektado ang performance sa mga estudyante, lalo na sa international assessment, gaya ng Program for International Student Assessment o PISA, partikular sa math, reading at science. Sa ngayon, ang ginagawa po natin is pinapalakas natin yung ating mga tinatawag na Child Protection Committees sa mga paaralan. Yung reporting system, we are continuously improving it. Although meron na tayong Learner Rights and Protection Office, gusto natin siguro magkaroon tayo ng hotline sa mas madaling tandaan, for example, para talagang magamit ng mga bata. As so far, ang resolve natin na cases sa ating Learner Rights and Protection Office, at least yung latest report na nakuha ko is around 120 cases na yung na-resolve natin. Nais din ng Pangulo na matutukan ang pagpapataas ng kakayahan ng mga guro, bagay na tiniyak namang tinutugunan na sa ngayon ng DepEd. We will really train all of our teachers kasi nga marami nang nagbago ng technology even in a span of a year. Marami nagbabago like ngayon, sabi nga natin meron na tayong AI, hindi ba? So that's something we are looking at. We will use, of course, the training facility of DepEd to do that. And then there's also, of course, the TEC, yung ating council na namamahala sa talagang quality of teaching. Not just in service or meaning pag nasa DepEd na sila, but pati yung pre-service, meaning bago sila pumasok sa DepEd. So habang nag-aaral pa lang sila para maging guro, ay tinitingnan na kaagad yun ng TEC. Ito siguro yung magandang mechanism para talagang makita natin yung mga paraan, paano natin maiangat yung quality ng ating teachers. No? Because again, as we always say, hindi naman kasalanan ng teachers yan. It's never their fault. It's really the system. Nakikipagtulungan na rin daw ang ahensya sa mga universidad para matulungan ang mga guro na magkaroon ng specialization. Pero giit ng Teachers Dignity Coalition na bagaman makatutulong sa competence level ng mga guro ang karagdagang trainings, mas mabuti raw na unahing tugunan ang hinaing ng mga guro, lalo na ang kanilang benepisyo. Kung gusto po natin ng maayos sa sistema ng edukasyon, kung gusto po natin na umunlad yung kalidad ng ating edukasyon, kung gusto po natin na tayo ay kaya tumaas ang ranking natin sa PISA at iba pang mga pandaigdigang panukat, unahin po natin na ayusin ang buhay, kabuhayan at kagalingan ng ating mga guro. Napapanahon naman at malaking bagay ayon sa DepEd ang paglulunsad ng matatag curriculum o ang revised K-10 curriculum, lalo't mas matututukan ng mga guro ang pagtuturo at makakapag-focus sa mga estudyante sa mga mahalagang asignatura. Dapat matagal na nating ginawa yung decongestion ng curriculum kasi hindi naman yun sa dami ng competencies, kundi kung ano yung mga competencies na mahalagang matutunan ng mga bata. So ngayon, kung nagra-rush ang teachers sa pagtuturo dahil sobrang dami ng competencies, hindi rin matuto yung mga bata. So yung mga skills na dapat na-develop sa kanila, hindi ma-develop. So pagdating sa mga assessments, hindi nila mapakita na kaya nila yung mga international at saka national assessments natin. Isa rin sa tututukan ng DepEd ang nutrisyon ng mga bata, kaya naman puspusan ang kanilang pagpapatupad ng school-based feeding program na sa ngayon ay nasa 11.7 billion pesos na ang pondo. Bukas sisimulan na rin ng DepEd ang Catch-Up Fridays kung saan ipatutupad ang Drop Everything and Read, kung saan ilalaan ang kalahating araw sa National Reading Program habang sa hapon naman ay tuturuan ang mga estudyante ng values, health at peace education. Okay, so alam ko na po ang inyong itatanong
sa akin na kung saan ano ba ang aking masasabi tungkol dito sa pagpapatawag ni BBM at saka nagkaroon po ng meeting kasama si BP Sara at saka yung DepEd. Well, alam niyo mga kabayan, honestly, marami naman talagang nababasa po na mga medyo not so good na mga comments, mga negative comments kay BP Sara tungkol dito sa sitwasyon na ipinatawag po siya ni BBM. Hindi po ibig sabihin na kasi nga may nabasa ako mga kabayan, well, hindi po to galing sa akin, galing po ito sa mga netizens. Doon ko kasi nabasa to sa Twitter na nagiging incompetent daw si BP Sara sa pagiging DP Secretary. Well, ayaw kong isipin mga kabayan na siya po incompetent. Bangkos, ginagampanan niya ang kanyang trabaho. Pero iba naman kasi sa sitwasyon dito sa tungkol po sa pagpapatawag ni BBM, gusto lang kasi ni BBM na tutukan ngayon priority ito pong issue na ng PISA. Na kung saan next year na po mga kabayan, by March next year, magkakaroon na po dito ng assessment yung mga estudyante natin. So ang gusto ni BBM, kasi nga medyo bagsak tayo, below average po yung nakuhang mga grado ng estudyante natin. So ang target ni BBM by next year, hopefully na tumaas po. Kung makaabot man ng average, sana above average mga kabayan. So yan po ang plano ngayon ni BBM. Kaya ipinatawag niya si BP Sara at saka yung mga undersecretaries. Hindi ibig sabihin na hindi po ginampanan ni BP Sara ang kanyang trabaho. Maganda naman kasi mga kabayan na kapag kausap natin mismo yung presidente at ka-meeting natin yung presidente natin, kasi kapag meron tayong gusto po na mangyari sa DepEd or sa ahensya natin, di ba maganda po na directly nating masasabi kay PBM. Kapag directly kasi natin na masasabi kay BBM, matutugunan kagad niya mga kabayan, di ba? So sana hindi tayo mag-isip po ng negative kay BP Sara tungkol dito sa meeting kasama si BBM, okay? So ngayon, jump na tayo dito po sa mga mainit na mga issue mga kabayan. Well, unahin muna natin ito pong interview ni Banat Bay doon sa Politico mga kabayan. Kasi nga dito po masasabi ni Banat Bay, at sasabihin niya kung bakit na take down temporarily ang kanyang account. At dito po sasabihin po ni Banat Bay, ito ang ebidensya na kung saan talagang mapahiya dito si SAS, mapahiya dito si Hitad, at saka ito pong si Joy De Vera mga kabayan. At saka para malaman ho natin aking ibig sabihin, let's watch this. Tekang explain to us what happened doon sa page mo. Was it suspended? Na last 2 weeks? Wala, bigla lang nawala. As in, biglang nawala. Nagtaka nga ako kasi, di ba, dapat man lang may notification. Dapat man lang merong walang notification. Chinek ko, email ko, araw-araw kong tinitingnan. Buti na lang, may nagsabi nga sa akin na pag verified yung mo, pwede mong kausapin ng Facebook ng diretso. At sumasagot sila, nakikipag-chat sila, basta verified yung page mo. Yun pala yung parang, di ba, nagbabayad yun monthly. Yeah. Buti na lang yung time ko kasi nakuha ko yung blue check, wala pa yung bayad-bayad. Okay. Lihiti mo na-restore mo na, di ba? Na-restore mo na. Oo, na-restore. Kasi inappeal ko sa kanila eh. Tapos ang sagot nila, there was a thing on copyright. Sabi ko, paano nangyaring copyright? Mukha ko yun nandun. Sinabi ko, original ko lahat yan. And nakita naman daw nila. So, we will make an appeal. Siguro, yun yung pinapaliwanag ko na algorithm yun. Talagang may bababa muna nila yung yung page mo. Dahil dyan sa lintik na video na naman na yan, pagkalimutan. Oo. Yun Kasi nga po, hindi siya malakas sa social media pagka medyo totoo. Ang mga malalakas sa social media, yung Talano Gold. Diba? Lakas nga, nag-trending pa yan. Ano pa ba yung malalakas? Yung video. Hanggang ngayon, pasensya na sa term, pero sinasalsal ng mga ilang social media. Diba? Araw-araw yan. Video. Lalabas na. Pag tinignan mo naman, yung piniplay nila, yung mga luma. Yung nakikita natin. Ngayon, meron daw picture. Pag tinignan mo naman yung picture, ang tagal ng picture niyan. Nakatalikod na dilim. Halatang someone is pushing for it. And your read on it, ang basa mo rito, diversionary tactics lang ito sa tunay na mga issue ng bayan. Ganun ba? Yun eh. Para talagang hindi makalusot tong mga plano dito sa etong house ang dapat nating bantayan. Pero ang susugan ko yung tanong na yan. Yung naglalabas, diretso yun na rin si Madam Maharlika, no? Ibig sabihin, unwittingly,
nagiging bahagi din siya ng parang diversion kasi yun ang tinututukan niya. Na ang dapat tutukan niya talaga itong mga issue na talagang dikit na dikit sa sikmura ng taong bayan at yung korupsyon na nangyayari nakawan na talagang kaban yaman ng taong bayan, hindi yung mga controversial para pabagsakin mo ba o mag-resign ang Pangulo. Ganun ba Byron ang sinasabi mo? Ganito, in terms kay Maharlika, isa lang masasabi ko, mahilig magpakalat ng fake news yan. Ang alam ko lang, puro yun ang title niya, ng video niya, is puro yung video. Video, pulburon, parang gano'n. Kahit nga ngayon may part sa kanyang video, tsaka yung amuyong niya, na si Bagong Lipunan, na parot niya, paulit-ulit din, kung ano sila sabi niya, na may hirit pa sila, kung hindi kay Pangulong Duterte, hindi sana nakaupo si Marcos. Kasi dapat tinukhang daw. Pinakiusapan ni Senator Amy. Yung mga ganong kwento na... Para nagbakaawa. So, ano ibig ko sabihin, si Pangulong Duterte kumikiling. Yung war on drugs si Pangulong Duterte namimili. So kasalanan pa ngayon ni Pangulong Duterte, ba't nakaupo to si Marcos? Siya na nga nagsabi nung direktahan Di ba? Kasi ang daming vloggers ngayon, ang hilig sa chismis. Di ba? Yung sasabihin, may isa pa nga general dyan, sasabihin, napanood na ng lahat ng general. Paano napanood ng... Wala nga daw general na sinasabi. Hawak daw ni Vic Rodriguez, hawak daw ni PRRD, dinamay pa kayo pangalan ni... Yun na nga, doon nakakainis Yung para bang, kung gusto ninyong gumawa ng chika, huwag nyo na idamay si PRRD, huwag nyo na idamay si BP Sara, kasi sabi, napanood daw ni BP Sara. Yun din. Tapos ang reasoning nila, bakit ngayon may mga picture na namimigay si BP Sara or video yon ng pulburon, si Pangulong Duterte may pulburon, di ba? Alam nyo, yung dalawa na yon, lalo na si Pangulong Duterte, ano lang yan mahilig lang niya mang-asar, mang-ano. Pero it doesn't mean na nakita niya yung video. Correct. Hindi ganun yun. Pero spice of life yan. Nabanggit mo kanina, Byron, yung general. Yan nagba-viral din na lately sa... Nakakasuhan na nga ngayon ni PNP Chief kasi sinabi yung pangalan niya. Sinusuportahan mo ba yun? Yung ginagawa ng PNP? Ay, oo naman. Dapat kasuhan talaga lahat ng nagpapakalat ng fake news. Whether it is on by side, kahit Duterte supporter yan. Basta nagpakalat ng fake news, dapat kasuhan yan. Kasi dyan nabababo yung vlogging Nadadamay entire vlogging. Diba na sana, yun yung direction ng maganda sana Kasi alam nyo, whether you like it or not, maganda ang direction ng social media sana. Okay? Kasi bakit? Malaya ang taong nakakapagsalita dito. Pati yung audience mo nakakapagsalita. Kaya lang, nabababoy ito pag merong mga ganyan nagpapakalat ng fake news. Dapat masampulan na. Kasi sa totoo lang, meron tayong batas dyan. Diba? False report meron tayo dyan False news meron tayo dyan. Ba't walang nasasampulan? Ang dami nagpapakalat ng fake news dyan. Marami naman talaga mga baboy vloggers makabayan, yung mga pulburon vloggers na lagi po napapakalat mo ng mga fake news. At i-clear ko lang po dito na hindi po ako makabanatbay. Alam ho yan, alam ho na yung karamihan. Pero may point kasi doon si Byron makabayan, yun tungkol po doon sa video, yung ipinapakalat ngayon ni Hitad. Ngayon, siyempre, ito po ipinakita ko sa inyo kasi ito po yung katibayan na naging totoo ngayon ang aking analysis makabayan. Naalala ba natin tungkol doon sa kay Hitad? Na kung saan, di ba, yung una pong ipinakalat nila at saka sabi pa nga ni Malutikia na baka daw ito ay trademark issue. Kung bakit po tinake down temporarily yung account po ni Maharlika Makabayan. Di ba sabi ko na parang imposible na naging trademark issue to. Na for example, di ba, Maharlika. At meron rin pong siyempre na programa ng gobyerno natin, yung project na Maharlika Investment Funds Makabayan. Kasi kapag babanggitin po yung name na Maharlika, di ba, maiisip ka agad ng ibang tao, vlogger na Maharlika Makabayan. Nang kung saan, binaboy po yung pangalang Maharlika kasi alam ho natin yung pangalang Maharlika, that is for Philippines Makabayan. Kaya lang binaboy ito ng isang vlogger. Ngayon, doon po sa aking analysis, naalala ba natin na baka ito po'y sitwasyon po sa page po ni Maharlika
Maharlika, 'di ba? Yan po sabi ko na baka ito intellectual rights mga kababayan. Intellectual rights ibig sabihin copyright ho 'yan. Kung bakit nakaganon? Kasi nga gumagamit siya ng maraming meron siyang ibang account mga kababayan sa Facebook. I think 3 ba 'yun lahat? Na kung saan sabay-sabay ho 'yun mag-live. So siyempre ang Facebook magtataka kung sino ba dito yung totoo na may-ari ng account na 'yan. Kasi nga the same video mga kababayan. So kapag ito'y copyrights rin po, ibig sabihin maraming gumagamit po sa video ni Maharlika na hindi po inedit mga kababayan. Parang kinuha na lang po sa kanyang Facebook account saka nirepost doon sa ibang Facebook account. So yun po ibig sabihin ito po ay copyrighted. So kaya po ay temporarily tinake down mga kababayan. Sa problema dito ni Hitad, talagang inakusahan niya kaagad yung gobyerno natin. Hindi siya nag-iisip, hindi niya ni-research yung polisiya ng Facebook. Pati rin po yung gunggong na si SAS, inakusahan kaagad yung gobyerno natin, inakusahan kaagad si PBM, si Mel Robles, si Felisa, na sila daw yung grupo nagpa-take down ng kanilang accounts mga kababayan. Di ba? Nakakahiya talaga eh. Sila daw magaling na mga vlogger. At saka ito po si SAS, isa daw international expert pero hindi pala expert sa polisiya ng Facebook mga kababayan. Di ba? Nakakahiya talaga eh. At saka dito, damage is already been done. Inakasahan na nila si PBM. At siyempre, kapag inakasahan na nila si PBM, hindi ho yan mawawala sa mga pag-iisip ng mga auto nila ng mga followers mga kababayan. Dapat sa nila, pipitikin talagang mga gonggong na yan, mga pasway talaga eh. At saka, ulitin ko dito, hindi bagay ang pangalang Maharlika sa isang POK 2 times mga kababayan. Masyado niyang binaboy ang pangalang Maharlika. Binaboy na at alam mo rin po natin na manggagamit yung gonggong na yon at saka nakahiya mga kababayan. So dapat palitan na niya ang kanyang pangalan. Hindi po bagay sa kanya ang Maharlika. Okay, so further rin po tayo tungkol doon sa aking sinasabi na meron na pong listahan ang kapulisan natin tungkol dito sa mga napapakalat po ng mga fake news yung nakasira sa gobyerno natin mga kababayan. Paano ko yan nalaman? Dito po sa vlog ni Mike Abe mga kababayan. Kasi nakuha siya ng informations galing po sa ating kapulisan na meron na pong listahan na ginawa itong kapulisan natin para po under surveillance na itong mga vlogger na mapapakalat po ng mga fake news. So for more details, let's watch this. Kasi nakatanggap po ako ng impormasyon na ito ay matapos po na indimanda ni General Acorda, yung General Macanas na Duterte vloggers. Ngayon, ang ginagawa pala ng pamahalaan, lalo na ang cybercrime group ng Campo Crame, Philippine National Police Headquarters, ay imino-monitor na po ang lahat ng mga nasa social media na posibleng lumalabag sa batas para kasuhan. Okay? Especially yung mga fake news at paninira lang po ang ginagawa. Okay? So, huwag kayong mag-alala. Inuulit ko, yun lang pong fake news at puro paninira. Ang ginagawa, yan po ang minomonitor. Actually, kilala na nila. Ayaw pa lang nilang pangalanan. So, huwag na kayong magtataka, magugulat kung pagdating ng araw, sunod-sunod na mga kaso na pwedeng i-file ng pamahalaan ng PNP tungkol sa kanilang mamomonitor na mga fake news at paninira sa gobyerno, lalo na kung merong complainant sa kanila, may nagreklamo. By the way, sinasabi ng PNP, lahat ng mga mamamayan na biktima ng fake news at nasisira sa kanilang reputasyon at kanilang pagkatao ay magsumbong sa cybercrime group sa Campo Crame para kanilang imbestigahan at kung mapatunayan na merong mga paglabag ay dadalhin na sa korte ang usapin. So yung ginawa ni General Acorda na pagpapile ng kaso laban doon sa Duterte vlogger na retired general ay isang panimula na ipapairal ang ating mga batas. Kasi yung cybercrime law, isa lang yan sa mga batas. Buti nga yan ang pinapairal pag pinairal po yung mga ibang batas tungkol sa sedition, panggugulo, destabilization, mas mabigat yun kasi talagang kulong kayo doon. So, hindi naman ito paranakot, binabalita ko lang
At kaya ko ito binabalita kasi kayong mga viewers, followers ng social media, kayo po ay allowed na mag-file ng reklamo para magkaroon ng basihan ang mga otoridad sa mga pagpapile ng kaso. Pero kahit walang complainant galing sa sibilyan, ang peoples of the Philippines o ang gobyerno o ang estado ay may karapatan na mag-file ng kaso bilang complainant sa mga paninira at fake news na ginagawa ng iba dyan. Ayun. So, malinaw yan ha. Baka sabihin nyo, wala namang complainant, bakit ako kinasuhan? Peoples of the Philippines, gobyerno, pwedeng complainant. Yung ipinail ni General Acorda laban kay retired General Macanas, yan ay maaaring personal or bilang Director General ng PNP. Dalawa po yung pwedeng complainant. Ikaw bilang isang tao, complainant ka. O bilang estado, pwede rin maging complainant. Yan nga po yun. So, pag ang gobyerno ay patuloy na sinisira sa magitan ng fake news, ang gobyerno ang pwedeng complainant. Hindi lang ang Pangulo mismo o kung sino. Yung pamahalaan, halimbawa ang tinitira mo ay Office of the President ng mga fake news, hindi naman kailangan ng presidente ang magreklamo. Kung sino yung mga taong pwedeng gumalaw sa Office of the President, gagawin nyo. Halimbawa sa military, hindi naman ho kailangan, kung hindi gagalaw yung Chief of Staff, ay yung departamento o yung military establishment o anumang opisyal, sino mga opisyal ng military, ay pwede silang mag-file ng kaso. Kasi yan ay Philippine Military o pwedeng Department of National Defense. Isa po yan, parang police. Di ba? Lahat to sila, yun ang sinasabi natin. Kasi ho ang complainant o naghaharap ng reklamo, ay yan kahit sino sa kanila. Basta merong matibay na ebidensya, magpapatunay. Ang dami hong fake news, ang dami hong paninira, puro pang sariling interest. Kaya alam nyo, pagka wala na kung personal interest ang topic, personal ang paninira, libelous talaga yan. Talaga pong may pananagutan yan kasi hindi na issue. Pag hinaluan mo ng personal, away yan. Pag personal, paninira na yan, hindi na issue. Pag issue, tapos opinion, pwede pa humaintindihan, part ng demokrasya. Ang mga opinion, pagtalakay ng lehitimong issue. Pag hinaluan ng personal, yun po ay away na. Pag personal, inaaway mo na. Sinisira mo na. Meron ka ng liability. Meron ka ng pananagutan sa batas. Ayan, napaalala lang. Hindi ho, kasi marami yung nasa media, social media. Baka hindi alam ito, pinapaalala ko lang. Hindi ho ito pananakot. Dapat alam nyo ito. Kasi yung mga maraming humaharap sa mikropono, sa camera, ang tatapang, akala mo 2-3 buhay. Akala mo totoo sinasabi at akala niya wala silang pagkakamali. Delikado po yan. No one is above the law. Yan. Ignorance of the law excuses no one. Lagi ko sinasabi yan bilang paalala. Hindi po pagyayabang yan. Okay? Paalaala lang. Dahil yung iba, masyadong na-influencehan yata ng, alam mo na, kung ano man ang meron sa kanila, ay delikado po yan. Okay? So, inuulit ko, ongoing na po ang monitoring ng Cybercrime Group. Parang isang seksyon o departamento ng Philippine National Police Headquarters, ang Pokrame, Quezon City, sa mga identify na fake news naninira sa gobyerno. So, dagdagan pa ninyo ang inyong kasalanan, matutuluyan kayo. Okay? Kaya tama yung, mayroong isang, di ba yung captain, yung maingay dati, Captain Clemente Enrique, medyo naglaylo, halos wala na, di ba? Na-realize na, kasi sinampulan niya si Macanas. Alam niyo, susunod siya kung hindi siya titigil. Parang balita ko, nawala na yung kanyang social media. Ilang araw na siya nahimik. Mula nung mag-file ng kaso si General Acorda against retired General Macanas, nawala rin ang ingay nitong Captain Clemente Enrique. Inilaglag din si Macanas. Laglagan talaga sila Nung wala pang mga kaso at hindi pa sumasagot ang gobyerno, ang iingay nila, ang tatapang nila, parang 2-3 buhay nila kung gumalaw at magsalita. Ay ngayon, may sinampulan na, isa-isang nawawala, kanya-kanyang palusot. Opinion lang daw, ganun-ganun. Yung isa nga, tuluyang nawala na yung social media. Natakot na. Kahit na tumigil kayo, kung may mga sinabi kayo before, naka-record na yon. Parte na yon ang iniobserbahan at inaalam. Pag may nakita silang basihan o probable cause sa tingin nila, dadali niya sa fiscal's office, prosecutor's office.
Kung Campo Crame, Quezon City, so Quezon City Prosecutor Office, babagsak lahat ng kaso. So, inuulit ko, identify na po kayo. Yung inyong mga sinabi before, inyong mga record before na ginawa, bago nagkaganito, naka-record na yan. Sige, dagdagan pa ninyo. Subukan nyo ang batas. Subukan nyo ang batas. Bahala kayo sa buhay nyo. Okay, so alam niyo ba kung sino ang kanyang pinaparinggan, mga kababayan? Pinaparinggan po ni Mike Abe, di ba si Bentolfo? Naalala ba natin na sinabi po ni Bentolfo na hindi pwedeng magkakaso yung pulis? At saka sabi pa nga ni Mike Abe na kailan pa naging arbiter yung kapulisan natin sa mga vlogger? Hindi pwedeng magkaso si General Acuda daw doon kay General Macanas. Dito, alam nyo, nakita ko dito na mas may alam pa si Mike Abe kay Bentolfo, mga kababayan. At saka sinabi ko rin po yan at claim ko na meron po akong nakita na isang pulis, kinasuhan niya yung isang netizen. Doon po sa amin, mga kababayan. Di ba sabi ko na before ako pumunta dito or bumalik dito sa Saudi Arabia, meron po nag-away doon at saka dumating yung pulis na mabait po yung pulis, mga kababayan. Siyempre, inawat niya yung nag-away doon kasi ayaw niya na lumaki pa yung issue. Ang problema, yung tao, siguro nakainom siya at saka sumubra na sa kanyang pananalita, dinuro pa niya yung pulis, mga kababayan. So nagalit po yung pulis, kinasuhan siya. So yun po, nakikita ko na pwede pala magkaso yung pulis. So dito si Bentolfo na mukhang walang alam, mga kababayan. Okay? So sa mga fake news peddlers dyan, bantay-bantay ho tayo, mga fake news peddlers na mga vlogger, kasi under surveillance na ho kayo ng Anti-Cybercrime Unit ng kapulisan natin. Okay? So before tayo pumunta doon sa balita kay Taylor Swift, yes, pag-uusapan natin si Taylor Swift. But before that, i-shout out muna natin ating solid viewers, si Ma'am Teresa de la Cruz, Shart Tunis, Arceli Guibero, Cyril Salazar, GC Ding Laksan or Lasan, Maite Baisa, Nasir Abdul Gani, Jelen Quezon, hi to Rodolfo Rabor or Ranada Rabor na nandyan sa Cavite. Nandyan rin po si Oscar Bueni Obra, hi to Tonovelia, Luisa Morales, si Ashen dyan sa Cyprus, Edwin Perez, Boss Estela. Nandyan rin po si kasama natin si Elma Banyaga, Alvin at saka si Norma Ramos. Bakit mo pag-uusapan si Taylor Swift, Sir Ivan? Kasi nga ako po'y nagulat dito sa balita at nagulat po sa plano ng UP, mga kababayan. Yes, you heard it right, UP po. Kasi ayon po sa balita, babasahin ko lang muna. UP mag-aalok ng kurso tungkol kay Taylor Swift. Mag-aalok ng kurso tungkol kay Taylor Swift. Siguro, ibig sabihin po ng taga-UP kung bakit sila mag-offer dito ng kurso, mga kababayan. Para malaman po ng estudyante kung paano ginawa po ni Taylor Swift, kung paano siya naging Taylor Swift, mga kababayan. Kasi alam ho natin na si Taylor Swift, isa po siyang magaling po na singer, magaling po na artist, at magaling rin po na businesswoman, mga kababayan. Kaya nag-offer ngayon yung taga-UP ng kurso. Pero nakakatawa talaga Sabi ko nga nung una, seriously, mag-offer ng kurso tungkol kay Taylor Swift. Siya nga pala, hindi ba ako haters ni Taylor Swift? Actually, gusto ko rin po ang kanyang mga kanta, mga kababayan. Marami ako mga kanta po na gusto dito kay Taylor Swift, yung Wild Dreams, yung Blank Space, yung The Man Got Away ba yung title na yun? Saka Lovers. Marami po siyang kanta na maganda, mga kababayan. So hindi pa ako haters ni Taylor Swift. Kaya lang, nagulat ako dito na kung saan not necessary naman to. Bakit? Mas para sa akin, mga kababayan, hindi naman kailangan na magkaroon ng kurso para kay Taylor Swift. Bagkus, yung mga estudyante, kung gusto man lang nila na malaman po paano mag-acting, paano kumanta, paano magiging businesswoman or businessman, dapat manood na lang sila ng YouTube. Kasi nga, marami naman po dito magaling po na mga businessman or woman dyan po sa YouTube para ma-inspire sila. Panoorin nila yung live po ni Ramon Ang, panoorin nila yung live po ni Henry C, live po ni Manny Villar, ni Pangilinan, at marami pang iba para ma-inspire sila. At saka meron rin pong makita, mga kababayan, na meron pong mga businessman coaches, di ba? Bakit kailangan pa mag-offer ng kurso itong UP? Which is, for me, nakakatawa talaga. At saka kung gusto po nila na malaman po paano kumanta, sumayaw, marami pong mga coaches, mga kababayan. Bakit hindi na lang tutukan ng UP kung paano tatanggalin po yung eskwelahan na ipinatayo ni Raul Manuel?
Bakit hindi tutukan na lang ng UP kung paano dito maging matino yung mga estudyante dyan sa UP? Dapat ituro sa kanila yung values, ituro sa kanila yung tungkol po kay kay Jose Rizal, at saka marami pang iba. Dapat ang values ang kanilang tutukan, hindi po pagiging how to be Taylor Swift. Agree ba kayo, Sir Ivan, mga kababayan? Di ba? Ganun sana. At saka yung eskwelahan po na ipinatuyo po ni Raul Manuel dyan sa UP, tanggalin na ho yan. Recruiter lang ho yan ng NP, mga kababayan. Yung ginawa po ni Raul Manuel. At saka dapat rin po tutukan ng UP kung paano tatanggalin yung mga ok-ok na nandyan sa UP. Di ba? Nakakatawa talaga eh. So anyways, mga kababayan, papakita ko rin po sa inyo, mga kababayan, ito pong video ni Attorney Claire, na kung saan gumawa siya ng vlog tungkol dito sa pulburon issue, tungkol dito sa pagpapakita po ni Bibi Sara na meron siyang binigyan dito na bata na pulburon, at pati rin po yung papakita ni FPRD na kumain siya ng pulburon, mga kababayan. At saka ang pananaw niya sa nangyayari dito tungkol sa pulburon video daw ni PBM. So for more details, let's watch this. Ang pag-uusapan natin ngayon ay yung tungkol sa pulveron video. Kanino nga ba nagsimula itong isyong pulveron video? Dami nang naglalabasan ng mga vloggers at ito ang topic na kadalasan. May mga ex-military men pa na nagsasabi na marami na daw military men ang nakapanood nito. Pero yung mismong nagva-vlog na nagsasabing may mga sources sila mismo hindi nila nakikita ang video na ito. Yan po, yung actual text. Meron pang dagdag pala, short lang. Maraming may hawak sa pulburon video at marami ang gustong maglalabas nito kung hindi siya PBM, kung hindi siya bababa o mag-resign, including yung nasa abroad. Kaya marami na po ang may hawak nitong pulburon video. Na yung aking source, napanood niya yung video na yon sa isang army colonel na piniglato. At maraming PMAers na may hawak nito. Na nagbigay sila ng instruction dito sa aking source na huwag mong ilabas yan. For your eyes only. Ganon. Takot. Kung sino man ang unang may hawak nun, o ako yung unang nakakita, ay mga man in uniform. Nilalabanan natin ang droga. Tapos ang commander ko, ganon, gumaganon siya. Ano pang, wala na siyang credibility, magre-reklamo ako. Kaya, sa bawat active men and women in uniform na nakakapanood doon, talagang nag-aalab yung damdamin, galit na yan. Mayroon pang nagsabi na ang mahiwagang video nito ay hawak daw ni dating Pangulong Duterte. Ngayon, magbibigay ako ng mga katibayan na mayroong pulburon video at hawak ito ni Tatay Dio. Tingnan natin kanino ang huling halakha. Pinapapasok lang niya sila, o kayo, I don't know, sa isang patigong. Ano na yung mga katibayan ko na meron talagang pulburon video? Una, noong bago mag-election last year, yung medyo galit si Tatay Digong, pasarin siya na mayroong kandidato na addict ng cocaine, na weak leader, na pangalan lang ng tatay ang dala-dala. Di ba? So, ano ang basihan ni PRRD sa pagsalita noon? Very confident siya eh. Noon pa, nakita niya ng video. Pero nitong nakaraang linggo lamang, ay mismong si dating Pangulong Duterte na wala pa siya nakikitang pulveron video. At yung sinabi niya may video daw siya na si PBM nag-ano ng pulveron, yung isyong pulveron. And ang nagbibigay daw si Justice Secretary at ang bumibili ay si First Lady. Pero this becomes an issue ngayon at kanina nagtanong si Harry Roque, narinig ko, what if ito ay totoong may video, what would happen to the country kung mapatuloy? Even yun, narinig din kita before, may sinabi ka regarding a leader na nagko-cocaine. I just don't know who it is, but right now may lumalabas po na ganyan. Yeah, video. I can see that hindi lang leader lang, leader dito, maraming mayor dito nagko-cocaine. There's no such thing. Kasi kung nandiyan pa yan, talaga lumabas yan.
Wala yan. Okay? At sabi pa nga niya, kung mayroon man ito, edi dapat lumabas na. So, hanggang ngayon, hinahanap pa rin ang mahiwagang pulveron video na yan. May mga abogado na nga nagsasabi na kung may pulveron video, talaga namang mahirapan kang umakto bilang Pangulo. Pero ulitin ko po hindi pa ako naniniwala na gumagamit ng droga si PBBM or sila. Sabi-sabi lang yan. Ang sa akin lang, kung may katotohanan, abay, yan po ay isang ground for impeachment para matanggal ang isang nakaupong presidente. Kasi saan ka naman nakakita na ang presidente na dapat nagpapatupad ng batas, lalong-lalo na mga batas pinagbabawal ng droga, ay gumagamit. So impeachable offense po yan, betrayal of public trust. Na kung may pulveron video, pwede ito maging ground for impeachment ni PBBM dahil may betrayal of trust daw. Sabi pa nga na kapag ikaw ay nakadroga bilang Pangulo, halimbawa ikaw ay nakikipag-usap patungkol dun sa mga terorista. Nakaka-impluensya yan sa desisyon ng presidente. Mantakin nyo ang desisyon kung makikipaggera sa China, may influensyahan ng droga. Mantakin nyo yung desisyon kung ipakukulong ang mga Duterte sa ICC sa Hague, baka nai-influensyahan ng droga. Yung pagkikipag-usap sa mga terorista, baka nai-influensyahan ng droga. So merong karapatan na malaman ng taong bayan kung may katotohanan itong mga paratang ni Maharlika at ni Clemente at dumadami na po ang mga nagsasabi Halimbawa, ikaw ay nakikipag-usap patungkol dun sa mga terorista o kaya patungkol sa issue sa China. Tapos ikaw daw ay nakapagdroga. Mahirap yun. So, meron nga bang pulveron video? Well, ako may nakita na. At karamihan siguro sa atin ay nakita na to. May pulveron pushing pa. Ibig sabihin, iniingi niya yung tao na mag-consume ng pulveron na ito. Sinabi pa nga niya, pwedeng Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Araw-araw pwede niyang kainin at masarap ito. At nakaka-addict pa nga daw. Diba, pinupush niya, iniinggan niya na kumain yung bata ng pulveron. Wow! That's so many stars. Ang dami mong bituin. Sabihin yan, good boy, very good boy. The best student. Tama ba? Gusto ka na teacher. Sa stars nilagyan ng bibisa. Alam ko yan, pag madaming stars, sabihin ko mait, magaling, at matulungin. Wala sila. Sir, mas makatulong. Nilagyan na ng bibisa sa Pulvero. Wala namang masama rito. Masarap naman talaga yung pulveron. May iba-iba pang flavor yan. May isa pa na nakapost ngayon. Pulveron user naman. Pinakita ni dating Pangulong Duterte kung gaano siya nasarapan sa pagkain ng pulveron. Nakapost ito. Nakita pa nga yung brand ng pulveron na kinakain niya. Marami ang may favorite dito kasi hindi ito mabilis, madurog, masarap kainin. So for the meantime, yan pa lang ang pulveron video na maipapakita sa taong bayan. Wala namang masamang ginagawa ang mga tao sa video na ito at sa post na ito. So kung meron naman kayo ibang pulveron video at wala naman kayong ginagawang masama, aba, di i-post nyo na rin
katulad nila. Sikat na sikat tuloy yung Goldilocks ngayon mga kaabayan. Di ba? Libreng advertisement ho yan. Masarap naman talaga yung pulburon. Tsaka paborito ko yung Goldilocks mga kaabayan. Sarap kumain eh. So anyways, yan po yung mga nakalat ng mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share. Libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Lord, hindi ako kasing banal ng iba. Hindi ako palasimba, pero totoong mahal kita. Kapag dumating ako sa punto na pinanghihinaan ako, kapag nawawala yung tiwala ko sa plano mo, kung lumuluwag ang pagkapit ko sa iyo, ikaw na Lord ang kumapit. Sa kamay ko, huwag mong hayaang malayo ako sa iyo. Huwag ka rin sana magsawa at sukuan ako dahil mahina ako at ikaw na lang yung natitirang lakas na meron ako. Amen. So maraming salamat mga kababayan and I hope to see you again on my next video. BBM Sara! BBM Sara! Pagkakaisa patungo sa ginhawa. BBM Sara! BBM Sara! Para sa kinabukasan naming mga bata. BBM Sara! BBM Sara! Walang imposible na kapag nagsama-sama. BBM Sara!